Hi guys! Welcome to our vlog. So we are BSIT students from Bulacan State University, Bustos Campus. So for today's vlog, we're gonna talk about artificial intelligence. Or also known as AI. So AI. Ayan, we all know, we're very familiar what is AI. Pero before we start, partner, kumusta ka ba sa mainit na panahon na to? Ayun. Mainit, syempre. Mainit, oo, pero sobrang init. Stay hydrated, guys. Ako nga naka-jacket pa. And yes. And may tanong ako sa'yo, partner. Yes. What is AI? Yan, so AI for me is a very essential tool. So syempre, as a BSIT student, kumbaga yung nag-evolve siya. So kailangan namin mag-self-study. So kumbaga, AI is very essential for me kasi doon ako natututo. So, Yon, tama no, self-study. For us na IT student, sobrang crucial sa atin na mag-self-study. Yeah. Kasi may mga bagay na, aminin natin, may mga bagay na hindi natuturo sa school. Yeah. Which is wala namang mali doon. And ganun, kailangan talaga natin. Sobrang helpful talaga sa atin ng sa self-study. So, Yep. yeah. So ikaw ba, partner, gumagamit ka ba ng AI? Gumagamit ako ng AI. Especially na ngayon, estudyante tayo, gumagamit ako ng AI. Naalala ko dati, yung may time na sinasabi ko sa sarili ko na kahit kailan hindi ako gagamit ng, kung familiar kayo, I'm sure naman familiar kayo sa ChatGPT. Yeah, yes. Sobrang familiar ka doon. Sinasabi ko dati na hindi ako gagamit nun kahit anong mangyari. Pero may time na sobrang hirap ng pinapagawa ng isang professor namin. True. Na kailangan na talaga na mag-ChatGPT. Wala na kaming makitang sa online, sa Google, nagsa-search ako. Wala nang choice kung hindi gumamit ng ChatGPT. So, madami pa tayong pag-uusapan, no? Diyan lang kayo. Later on, pag-uusapan the rest yes. vlogs. Later on, pag-uusapan namin yung mga topics, iba-ibang topics. But before we start, let us introduce ourselves muna, di ba? Kasi kanina pa kami nagsasalita. Hindi nyo pa kami kilala. I am Leonard Drake Hernandez and together with my partner, Eliza Shane Garrido. Pa-follow na lang ang Instagram. So ayun no, ngayon tapos na kami magpakilala at kilala nyo na kami. Ngayon, pag-uusapan pa natin ang mga further discussion about sa AI. And yung mga controversial topic, mga hot takes, at meron din kaming mga na-interview. Yes, ng BSIT student, na alam namin na makaka-relate kung paano ba sila gumagamit ng AI. Tama ka dyan, no? Especially, tingin ko sobrang familiar naman nila sa paggamit ng AI kasi Yes. like us, Yes, BSIT student din sila and very familiar sila doon. I'm sure na gumagamit din sila noon and kung hindi, good for them. And kung gumagamit naman, good for them. Good for them. May mga pros and cons din kasi ang totoo. paggamit ng AI na furthermore madidiscuss namin sa vlog na to. So, kumbaga, let's go! Let's go! Okay. So yun guys, no, mag-i-interview kami ng mga tao about sa opinion nila about sa AI. So, nakita ko si Kuya doon. Try natin siya approach kung hindi naman ako makaka-istorbo. Tara. So, ayun Kuya, pwede ka ba daming ano pong pangalan nyo? Paul Kylo Pajardo. Paul Kylo Pajardo. Kuya, sa knowledge mo sa AI, i-rate mo siya out of 10. Gano'n ka familiar sa AI? Siguro lang, 5. Mga 5 lang. 5. So, nasa gitna ka lang about sa lang. AI. Kuya, may tanong ako. Sa opinion mo, what is AI? Sa opinion ko po is, madaming advantages ng AI. Like sa pagising mo pa lang sa mga gawain mo, gumagamit ka na niyan eh. Napapadali ng AI ang mga gawain, tapos pwede din namang like sa dito. Yung AI is good siya sa decision making. Like for example is sa chess. Yung AI sa chess is ang bilis nila mag-take ng move na accurate, na magaganda. Tama. And sa tingin ko is AI can take the risk instead of human. Like sa ngayon kasi hindi na tao pinapadala natin sa mga tulad na sa Mars, mga puro AI na siya, tapos sa deepest of
sa pag-explore naman ng sa Deep Ocean naman, AI na rin ang ginagamit din ng mga tao. Yun lang po. So tama ka doon, no? Sinabi mo nga sa Mars na AI na ang pinapadala. Yes po. Mars rover, yung robot na pinadala sa Mars, and ayun, sa pang-araw-araw nating buhay nagagamit natin ang AI. Especially ikaw ba, kuya? Estudyante ka ba? Yes po. Yes po. Saan ka nag-aaral? Sa ano po? BSU. BSU, mga bulsuan. BSU 1 po guys. Ano? So ayun guys, no, we are back again and together with my co-host na. Shane. And ayun, partner, narinig mo naman yung sinabi ng na-interview natin. Si Paul Kylo. Hi Paul Kylo, kung nanonood ka man, thank you sa iyong magandang sagot. Okay, so partner, pero habang side comment sa sinabi niya kanina na sinabi niya na about sa AI, may advantage, baka meron ka dong side comment. Meron, syempre. Ayan. So, agree ako sa mga sinabi ni Carlo, which is yung mga advantage na sinabi niya. Kasi as an IT student, naiintindihan ko kung ano yung mga advantage na sinabi niya. So, very, very good. Tama, Also, meron akong fun facts, Fun konting fact. trivia para sa inyo. So, did you know guys na merong AI generator na nagkaka-generate ng memes? So, pwede mo siyang ma-visit sa link na to. Here. Ito. Yan, link na yan. So, kung gusto nyo mag-generate ng meme, so, click nyo lang yan sa browser ninyo. So yun guys, let's proceed na sa ating next interviewee. Yan. Hi. Ready na. Go. Go na. 3, 2, 1. 3, Go. 2, 1. Go. Ayan, so it's my turn naman para maghanap ng interviewee. So, let's go. Ito si ate. Very busy. Hi ate. Miss. Ay, galit siya. Galit siya. Ay, ayaw niya ako pansinin. Ate. Galit ka po ba? Ay, ayaw. So ayan, nandito na po tayo, kasama po natin sa ate, napilit na po natin siya. So, hi po, ano po pangalan niyo? Jaylin po. Hi, si Miss Jeline, para po siyang galit. Ayan, so, kamusta po kayo? Di po okay. Ay, hindi siya okay. Bakit po kayo hindi okay? Mainit eh. Sa tingin mo magiging okay tayo sa mainit na panahon? Ay. Ayaw niyo po ibalik. So, pwede po ba kayo maistorbo? Hinabala mo na ako, te. So, sorry po. Pero, konting katanungan lang naman po. Survey po. Kumbaga, interview lang po kasi IT student po ako. Gusto lang po namin malaman. Ano po sa tingin niyo yung AI? Para po sa inyo. AI, ano siya? Ginagamit natin siya sa pag-aaral. Gumagawa sila ng task. Robot. Robot. Parang same dun sa ka-interview natin kanina. Robot. So, syempre, meron tayong advantage and disadvantage. So yung na-interview nga natin kanina, si Paul Kylo, advantage yung tinanong natin. So, ngayon, disadvantage naman. So, ano po sa tingin niyo yung disadvantage ng paggamit ng AI? Disadvantage niya, yung maling paggamit ng mga estudyante. Katulad namin, sa BSU, madami na din gumagamit niyan. AI, ginagamit kasi namin yan minsan sa pagkuha ng sagot sa activities. Kami, IT kami, kumukuha kami ng code. Isa pa, yung misuse ng AI. Kunyari, ginagamit natin yun para yung mga application na nilalagay natin yung mukha natin dun sa sa frame na hindi naman talaga tayo. So, parang ano na yan kumukuha na tayo ng identity ng iba. So, ano pa, isa pa, yung pagkuha ng personal information. Syempre, AI, kumukuha siya ng personal data. Syempre, pwede yung
magamit ng iba, pwedeng malik yung personal information natin. So, yun yung mga disadvantages ng AI. Kaya dapat limit lang din yung paggamit ng AI. Yan. So, grabe. Napakadaming laman. Salamat pa, Miss Jeline. So, pasensya na po. Kasi, ayan, maraming salamat kay Miss Jeline. Grabe. Pasensya na kung naistorbo ka namin sa pagmumuni-muni mo. Pasensya na, Miss Sorry. Jeline, kung ano man ang ginagawa mo. Na-istorbo ka namin para sa aming interview, pero But nonetheless, napakaganda. tama. Punong-puno ng laman. Tama. Sinabi ni Miss Sinabi Jeline, na. ang disadvantage ng paggamit ng AI and mga unethical use nito, katulad na lamang ng data privacy na pagnahaw ng mga data natin, mga personal information natin na dapat sa atin lang and nabibigay sa iba. Yes. And alam naman natin kung gaano kadelikado yon pag napasakamay sa iba. That's true. Tama naman. So ayun, before we pagpatuloy. Before we proceed sa susunod na segment ng vlog Tama, na to. tama. As you can see, kanina pa kami nagrereklamo, napakainit. Napakainit, kahit si Miss Jeline Legit, nagreklamo, napakainit. Kahit Yan. silong na yung inaano niya, kahit kung ano man ang ginagawa ni Miss Jeline, naiinitan pa rin siya. Ayun, magte-take muna kami ng break. Sasama namin kayo. Let's take a break. And tara! Go! Yon guys, no, nandito kami ngayon sa daan. And kasama na namin. Look, kung sino kasama namin. Hi! Ay, hindi na siya galit. Hindi na siya galit guys kasi Hindi na siya galit. nasa indoor na tayo, malamig na. And Ay, ayun. kasi siya kanina sa And true. And ngayon, ititreat namin siya. Thank Yes. you sa aming sponsor. Sponsor. Thank you kung sino ka man. Thank you. Tapos, yun, let's go guys. Tara. So yun na guys, we are back again and as you can see, nandito kami sa SM, kasama pa rin syempre si Jeline, good mood na siya, and si Kylo. Kylo? Hi! Hi Kylo. And ayun, nandito kami sa SM, nagpapalamig kasi sobrang init. Nasabi na namin kanina yung temperature, 42? 42 degrees. Yeah, 42 degrees and panandalian namin ikakat yung mga commercial and montage namin kasi may nakita kami si Kuya, tapos nakausap namin siya kanina and balak namin siyang interview kasi nakita ko yung lace niya, taga Bulacan State University rin siya, and interview namin siya since naka-interview na kami ng advantage and disadvantage, and hihingi naman namin yung opinion niya na neutral. Yes, so yun guys, let us start. Natatawagin ko lang si Kuya and yun. So yun na guys, pumayag si Kuya na makapanayam namin, and Kuya, magpakilala ka muna para sa aming mga audience. Bonero Valdesco. So yun, matanong ko lang, anong ginagawa mo dito? Mainit sa bahay. Oh, mainit sa bahay. Sobra guys, sobrang init sa bahay. Kaya stay hydrated and ganito, gawin niyo yung ginagawa namin. Wala namang masama. Nagpapalamig kami sa mall. And ayun, pasyal-pasyal. Tapos, matanong ko lang Bon, napansin ko kasi na yung ID lace mo is from Bulacan State University. Taga-Buisio ka ba? Bustas Campus. Taga-Bustos Campus. Kaya taga saan ka nakatira? Hanggat. Angat! Ang layo ng Angat Ba't nakarating ka dito? Mainit na. So, grabe guys, sobrang init. Nakarating siya ng Pulilan para magpalamig. Bon, okay lang ba? May konti kaming katanungan sa'yo. Nasabi mo na estudyante ka from Bustos Campus. So, Bon, ang matanong ko lang is, familiar ka ba sa AI or Artificial Intelligence? So, on the scale of 10, gaano ka ka-familiar or gaano ka-relevant sa buhay mo or gaano mo kadalas ginagamit ang AI? 6. 6. So,
So lagi mong ginagamit. Pag may ginagawa lang ako na kailangan ko ng tulong. Pag may kailangan ka ng tulong, pag hindi wala ka ng option kundi AI is gumagamit ka nun. Example, ChatGPT, ganon. Tama. So gumagamit din ako niyan, especially pag may mga essay, gumagamit ako ng Grammarly. I don't know if familiar ka sa Grammarly, familiar ka ba doon? So yun, and moving on sa second question, ano ang opinion mo sa AI? Neutral. Neutral, okay. Kasi may advantages siya, tsaka disadvantages. Tama. Sa advantages, mas napapadali niya yung mga ginagawa natin since sinusuportahan niya tayo. Sa disadvantage naman, kapag masyadong nag-rely, humihina yung critical thinking skills natin. Tama. Kaya ang sabi ko lang, huwag masyadong umasa sa AI pagdating sa mga schoolworks. Kasi ang AI dapat support lang yan. Tama. Auxiliary tools lang. Tama. So, ayun, nasabi ni Bon, na-comment ko lang na AI is a great tool, but syempre, yung paggagamit natin ng mga tools na ganun is dapat moderate pa rin. Wag natin silang abusuhin kasi, lalo na especially IT student ako, sobrang importante ng critical thinking. So, ayun, kailangan natin mag-isip, experience para mag-improve. So, ayun, no, thank you, Bon. And baka may any last words ka? Wala. So, yun, no, guys, tatapusin na namin tong vlog namin for today. As you can see, Pagod na kami and nasa labas na ulit kami kasi hindi na mainit, hapon na. Inabot kami ng isang araw to film this video. So, ano nga ba ang natutunan natin sa video natin ngayon? So yeah, kasama pa rin natin yung mga na-interview natin. Syempre, hindi sila mawawala and natutunan natin sa kanila advantage and advantage and how to use AI moderately, ethically, very important. Tama. Use it moderately. Walang masama sa paggamit ng AI, pero masama ang sumasobra. Tandaan nyo guys, lahat ng sobra masama. So ayun, dahan-dahan lang sa and mag-ingat lagi also, sa paggamit and dangers of AI. Use it as a tool to learn, hindi para hindi nyo gamitin yung utak nyo. True. Kasi ang one of the disadvantage ng paggamit ng AI is nahihinder kayo to think critically. And as a student, kasi umaasa kayo sa AI. And as a student, hindi lang kami mga IT student, as a student in general, sobrang importante ng paggamit ng critical thinking natin para maka-adapt tayo sa mga situation na ganon, para matuto tayo para sa future natin. And ayun, medyo pagod na kami, malata na kami. Wala na kaming energy. If you like this kind of video and kung gusto nyo pa kaming ulit makita, don't forget to like, share, and subscribe, and don't forget to click the notification bell. So bye guys. Bye. Hello guys, welcome back. Ako ulit. Thank you at nakarating kayo sa dulo. And meron lang akong tanong before matapos itong video. Para sa inyo, ano ang opinion nyo sa AI? Yan lang guys, thank you again for watching. Ingat lagi, bye.